Magandang araw mga kapatid, no? Ito po ang inyong abang lingkod at welcome po dito po sa ating channel kung saan sama-sama nating pinagninilaya ang mas malalim na katotohanan ng ating pananampalataya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng isang napakahalagang paksa sa Kristyanismo. Okay? Ito po ay ang Eucharist. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga salita ni Jesus sa John chapter 6 verse 54? Okay? John chapter 6 verse 54 mga kapatid. Ano nga ba yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus diyan? At bakit napakahigpit ng babala ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11:27 hanggang sa 29? Handa ka na ba? Tara, pagnilayan natin ito. Basahin po natin mga kapatid ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Juan 6:54. In English, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. Napakalalim ng pahayag na ito. Sa kontekstong ito mo mga kapatid, sa John chapter 6, malinaw na hindi simboliko lamang ang pananalita ni Jesus. Sa katunayan, maraming alagad ang umalis dahil sa nahihirapan silang tanggapin ito. Okay? John chapter 6 verse 66, marami ang nagsialisan dahil ayaw nilang matanggap na si Kristo mismo ang tunay na pagkain at ang kanyang katawan ay tunay na pagkain, ang kanyang dugo ay tunay na inumin. No? For some reason, some of them believe that just a symbol only. No, hindi po yan na literal, but yun ang pinakarason bakit marami po ang nagsialisan. John chapter 6 verse 66, dahil hindi po nila matanggap ang katotohanan. Ayan. Kung simbolo lang po ito mga kapatid, bakit po hindi sinabi o hindi niya tinawag na pabalik ang upang ipaliwanag ng mabuti, no? Kung hindi po, kung simbolo lang po ito yung sabi niya na ang kanyang katawan ang tunay na pagkain, bakit hindi niya sila tinawag pabalik upang ipaliwanag? Yung mga nagsialisan po mga kapatid, bakit hindi niya sinabi na, "Oy, hali kayo dito. Simbolo lang ito, hindi ito literal na katawan ko." Bakit hindi po ganoon? Ayan, sa halip tinanong pa niya ang 12. Ano yung tinanong pa ng Panginoong Hesus diyan? Will you also go away? Iiwan nyo rin ba ako? Ipinakita nito na seryoso ang Panginoong Hesus sa kanyang sinabi. Ang pagkain ng kanyang laman at ang pag-inom ng kanyang dugo ay hindi simpleng alaala lamang. Ito ay pakikibahagi sa kanyang tunay na presensya at buhay. Okay? Dito po mga kapatid, nag-uugat ang paniniwala ng simbaang Katoliko sa real presence na si Kristo ay tunay na naroroon mismo sa Eucharistia. Okay? Yung unang Korinto 11:27-29 po na babala ni Apostol Pablo, ngayon naman ay pag-usapan po natin ito. Sabi po diyan, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Ayan. Isipin natin ito mga kapatid. Kung simbolo lamang ang tinatanggap, paano magiging guilty of the body and blood of the Lord? Paano nga ba? So malinaw na para kay San Pablo, ang tinatanggap na Eucharistia ay hindi basta tinapay at alak lamang. Okay? Tandaan po natin ito mga kapatid, no? May kondisyon po ang pagtanggap sa Eucharistia. Una, kailangan po na suriin ang sarili. Pangalawa, kailangan po nasa estado ng biyaya, nasa state of grace. At pangatlo, kailangan po na may pananampalataya. Hindi tanggap lang ng tanggap, that you don't believe that the real presence of Christ is there. No? Kasi hindi po ito ordinaryong pagkain lamang. Ito po ay banal. Kaya tinatawag na banal na hapunan. No? Okay? Pagsasama ng dalawang talata, ganito. Okay? Yung John chapter 6:54 at saka yung 1 Corinthians, no, na tinatalakay po natin. Sa John chapter 6 po makikita po natin ang pangako ng buhay na walang hanggan. While sa unang Korinto
11, makikita natin ang babala laban sa hindi karapat-dapat na pagtanggap. Okay. Dalawang mukha ng nag-iisang katotohanan. Di ba? Ang Eucharist ay nagbibigay ng buhay. Kaya, tanggapin natin po ito. Ngunit, dapat ang pagtanggap po natin nito ay may paggalang at paghahanda. Okay? Ang pagyakap sa Eucharist ay pagyakap mismo sa Panginoong Hesukristo. Bakit po mga kapatid? Dahil literal po na tinatanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Paano natin maisasabuhay ito? Una, magkaroon tayo ng regular na pagsusuri ng budhi. Regular examination of conscience, mga kapatid, Magkumpisal tayo bago tumanggap kung may mortal na kasalanan. Magdasal tayo bago at pagkatapos ng komunyon, before receiving the sacrament of Holy Communion, receiving Christ in the sacrament, pray, and after receiving it, pray. Okay? Unawain ang misa na hindi ito simpleng ritual lamang. Kasi ang Eucharist ay hindi reward sa perpekto o para maging perfect tayo. Ito ay pagkain ng mga nagsisikap na maging banal. Hindi po na como tayo ay nagpupunta sa church every Sunday para magsimba ay nagiging banal. Hindi po ganoon, kundi ito po ay pagsisikap natin upang tayo po ay maging banal. Okay? Sa huli, ang tanong ay hindi lamang ano ang Eucharist, kundi na handa ba kayong yakapin ang regalong ito ni Kristo? Kung ang sinabi niya sa John chapter 6 verse 54 ay totoo, at kung seryoso ang babala ni San Pablo sa unang Korinto 11, kung gayon, ang Eucharist ang sentro ng ating buhay Kristiyano. The center of life or the center of Christian life is the Eucharist itself. Okay? Sana po mga kapatid ay tandaan po natin at wag na wag kakalimutan. Ayan, so kung nakatulong po ito mga kapatid ang video ito, wag pong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panunood at wag niyo po yung kalimutan mga kapatid, mag-iwan din po kayo ng comment kung ano ang mga nais ninyong talakayin natin sa susunod. Hanggang sa muli at pagpalain po kayong lahat ng Panginoong Diyos.